Breaking bombshell, ang GMA7 nakakabigla ng milyon-milyon sa pamamagitan ng biglaang pagtigil sa top-rated na palabas nito. Inihahanda ng ABS-CBN ang pasabog na pagbabalik na maaaring muling isulat ang kasaysayan ng telebisyon sa Pilipinas at magsimula ng pinakamabangis na digmaan sa network ever seen. Sa isang hakbang na walang nakitang paparating, ang higanting telebisyon sa Pilipinas na GMA7 ay iniulat na inalis ang plug sa sarili nitong #1 primetime series na ikinagulat ng milyon-milyong tapat na tagahanga sa buong bansa. Ang desisyon na inilalarawan ng mga tagaloob bilang parehong walang ingat at madiskarteng mahiwaga ay nagpadala ng mga shockwave sa industriya ng entertainment at nag-iwan sa mga manonood na humingi ng mga sagot. Kasabay nito ang dating karibal na network na ABS-CBN na gumugol sa huling ilang taon sa muling pagtayo o pagtatayo ng imperyo nito. Matapos ang nakakagulat na pagsara nito ay naghahanda ng isang paputok na pagbabalik na maaaring yumanig sa pundasyon ng pang-sasahimpapawid sa Pilipinas. Ang tiyempo, sabi ng mga tagaloob ng industriya, ay hindi nagkataon. Ang biglaang kamatayan ng isang higante. Ayon sa mga source na malapit sa produksyon, ang GMA7 executives ay nagpatawag ng emergency meeting noong nakaraang linggo kung saan ang kapalaran ng #1 show ng network ay napagdesisyonan sa likod ng mga closed door. Sa kabila ng nangingibabaw ng mga rating sa loob ng maraming buwan, ang programa ay biglang kinansela ng walang episode ng paalam, walang press release at walang paliwanag. Fans deserves answers, sabi ng entertainment columnist na si Rico Mendoza. You don't just kill your #1 show without a reason. Mas may malaking nangyayari dito at nakakabingi ang katahimikan mula sa GMA. Ang mga social media ay sumabog. Sa loob ng ilang minuto matapos ang paglabas ng balita, ang mga hashtag tulad ng #WhyCancelTheShow at #GMAExplainThisWhy ay nag-trending sa X or dating Twitter noon. Habang ang mga fan group ay Facebook ay dinagsa ng mga emotional na post mula sa mga nasalantang manunood. Ang ilan ay nagbanta pa ng mga boycott, habang ang iba naman ay nag-iisip ng mga madilim na lihim sa likod ng pagkansela, mga bulong ng corporate betrayal. Kumakalat ang mga alingaw na sa likod ng matapang na pagkansela ay may mas malalim pa na pakikibaka sa kapangyarihan ng network. Sinasabi ng mga tagaloob na ang isang faction sa loob ng GMA7 ay nagsusulong para kumpletong rebranding, posibleng upang kontrolin ang nalalapit na muling paglitaw ng ABS-CBN. Isang hindi kilalang executive na nagsalita sa kondisyon na hindi nagpapakilala, nagsiwalat. The cancellation wasn't about ratings, it was about strategy. Babalik ang ABS-CBN with a vengeance. Ang GMA wants to clear the battlefield before the war begin. Ang pahayag na ito ay nagpalakas lamang ng haka-haka ng publiko na ang hakbang ay hindi isang pagkilos ng kahinaan, ngunit isang kalkuladong wilga upang maghanda para sa isang bagay na mas malaki. ABS-CBN bumangon mula sa abo habang umaalingaw ang GMA sa reaksyon ng publiko. Ang ABS-CBN ay iniulat na tinatapos ang isang mega comeback na proyekto na tinatawag ng mga veterano sa industriya na pinaka-ambisyosong muling pagkabuhay sa telebisyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang mga source na malapit sa mga executive ng ABS-CBN ay nag-link ng impormasyon tungkol sa isang bagong primetime block na nagtatampok ng halo-halong star-studded na mga drama, groundbreaking reality show or groundbreaking, at maging sa mga international collaboration. Ilang big name celebrities na tahimik na dumistansya sa limelight at napapabalitang magbabalik sa ilalim ng banner ng ABS-CBN. Inilarawan ng entertainment insider na si Liza Velasco ang atmosphere sa ABS-CBN headquarters bilang electric. Alam nila na ito ang kanilang sandali. Binigay lang sa kanila ng GMA ang perpektong pagkakataon. Ang tanong, may maihahatid ba sila na napakalaking bagay na nakalimutan ng bansa sa isang gabi? Mga tagahanga sa frenzy sa labas ng mga corporate boardroom. Ang tunay na drama ay lumalabas sa mga sala sa buong bansa. Sa loob ng maraming dekada, ang mga Pilipino ay mahigpit na naging tapat sa kanilang mga napiling network. Ang iba naman ay nanumpa ng katapatan sa kapuso, GMA, at ang iba naman ay sa kapamilya, ABS-CBN. Ngayon, sa voluntaryong pagtanggal ng GMA sa pinakamalakas nitong sandata, nagbago ang balanse ng kapangyarihan. Ang mga tagahanga ay pumipili ng mga panig online na nagpapasigla sa mga maiinit na debate na kahawig ng mga pampulitikong buha-buha sa TikTok. Ang mga memes or fansa at parody video na kumukutya sa desisyon ng GMA, habang ang mga taga-suporta ng ABS-CBN ay tuwang-tuwang sumisigaw ng the comeback is real. Nagsalita ang mga analyst sa industriya na si Carl Dominguez ay nag-alok ng nakakatakot na hula. Ito ay hindi lamang isang pagkansela. Ito ay ang pambungad na kuha sa kung ano ang maaaring maging pinakamabangis na digmaan sa telebisyon na nakita ng Pilipinas kailanman.
Bilyon-bilyon sa advertising money, national ratings, dominance at cultural impluensya ang nakataya sinumang manalo. Sa sunod na 6 na buwan ay maaaring makontrol ang Philippine TV. Napansin din ni Dominguez na ang timing ay umaayon sa paglapit ng holiday season kung saan tradisyonal na tumataas ang mga manunood sa TV. Maaari ang ABS-CBN ay nagpaplano ng isang surprise ng Desembre na maaaring durugin ang mga momentum ng GMA. Ang drama ay hindi tumigil sa mga network. Ilang artista mula sa kinansilang GMA show ang nagpahayag ng pagkabigla at dalamhati. Napaiyak umano ang isang leader star nang marinig ang balita, habang isa naman ay nagpahiwatig ng pagtalikod. Samantala, nakikipagnegosasyon umano ang ABS-CBN sa mga kontrata sa ilan sa mga pinaka-bankable na bituin sa bansa, kabilang ang mga celebrity na dating loyal sa GMA. Kung makukumpirma ang malawakang migration na ito, ay maaaring magdulot ng isang mapangwasak na dagok na nagbabagbag ng reputasyon ng GMA. Sa ngayon, nananatiling tikom ang bibig ng GMA. Naglabas lamang ng hindi malinaw na pahayag na nagpapasalamat sa mga tagahanga at sa kanilang mga suporta at nangangako ng nakakatuwang mga bagong proyekto. Ngunit ang katahimikan ay nagdulot lamang ng kahinala sa publiko. Ang ABS-CBN sa kabilang banda ay nagsimulang maglabas ng mga misteryosong panunukso sa social media na nagpapahiwatig ng bagong panahon at reboot sa telebisyon. Ang mga teaser na nagtatampok ng mga dramatikong countdown at kumikislap na larawan ng mga iconic na logo ng kapamilya ay nagpapagulo sa tagahanga ng espekulasyon. Sa pag-aayos ng alikabok, isang bagay ang malinaw. Ang telebisyon sa Pilipinas ay nakatayo sa gilid ng isang revolusyon. Ang nakakagulat na desisyon ng GMA ay nagbukas ng pinto para sa engganeng pagbabalik ng ABS-CBN. Kung ang digmaang ito ay matatapos sa muling pagsilang ng isang nahulog na higanti, ang pagbagsak ng isang naghaharing kampyo o isang ganap na bagong panahon sa entertainment, oras lamang na magsasabi. Ngunit isang katotohanan ang nanatiling hindi maikakaila. Ang mga manonood ay tunay na nagugi dahil sa laban para sa mga rating katapatan at pambansang pangingibabaw. Ang mga network ay titigil sa wala upang makuha ang puso ng milyon-milyon. At sa larong ito sa mga trono sa telebisyon, ang bawat Pilipino ay nanonood. Dilat ang mga mata, ang mga puso ay naghahabulan, naghihintay sa susunod na bombshell. Kaya naman ang pangyayaring ito ay siyang magiging matuno. Dahil marami sa mga fans ngayon ang nadismaya sa mga pangyayari at marami rin ang mga nagwagi at nagsaya para sa pagbabalik ng Kapamilya Network. Aanin na nga diba ang kapatid network nito kung babalik na ang Kapamilya? Sino kaya sa dalawa ang magwawagi? Sino kaya sa dalawa ang mas lalamang ulit? Ito ba yung ABS-CBN na sobrang sikat noon na siyang biglang nawala ngayon? Or ang Kapamilya kapatid network na GMA na nananatili ilang taon na ang dekada at hindi kailanman naalis or nawala? Kaya alin kaya sa dalawa ang mas mapapatok? Sino kaya sa dalawa tatanawin ng mga tao at susuportahan? Sino kaya sa dalawa